Sabi niya, bigat ko mag-piso. Isa pa. Galingan mo naman, sir. Sir, sige po, hindi po tayo tubig. Sabi ni sir, baka ano ba? Wala po ba dito, meron po ba dito girlfriend si sir? Ayan, Wala. Ayan, ang jowa eh. Oh. Same position po, sir. Sige po. Ayan, sige po. Same position po tayo. Ready po, relax, face forward. Sir, thank you po. Ayan, sige. Ma'am, may labada ba kayo mamaya? Sagot ka lang ni sir na labada. Hindi nga. Totoo. Gano'n ka-effective. Gano'n ka-bilis. Kasi po, pag uminom ka ng water, di ba, dumadaloy sa cell sa ugat nyo. What? Yan na siya. And our body is made up of 70% of water. Sobrang pain, sabi ng doktor, nakadalawang turok na ako sa iyo na pain reliever. Hanggang ngayon, hindi pa rin umiiksan. Sobrang taas na nung acid reflux mo. So, maraming test. So, inano niya ako na magpa-confine, ganyan. Kasi po, Friday, tapos Sabado, Linggo, walang doktor. So, ano pong option, Doc? Pwede ka umuwi, pero ito, tiniisin mo. So, ganun yung ginawa ko. Uwi ako sa bahay, then tinis ko yung sakit. Though, nakadalawang turok naman ako, tapos naka-take naman ng medicine. So, 1 year ago na hanggang December, on and off po siya. Pero, kasi nga, dun sa gamot na yon, doon lang po ako lagi nagpabase sa gamot na yun. Parang, kampante na ako kasi kahit anong magkape ako, bawal ko kasi yung mga maasim, lemon, coffee, especially yung coffee, pinagbawal po yun. Tapos, yung sa mga laboratory ko, pinababalik niya ako ng doktor para doon sa yung endoscopy na, natakot ko ako. Hindi po ako bumalik. So sabi ko, Lord, ikaw naman ang healer ko eh. So, doon tayo magta-trust. So, every time naman ng Lord, ito yung pangahawakan ko, yung gamot na to, kung ito yung makakano sa akin. Kaya lang po, merong mga side effect din po yung pag-inom ko ng gamot. So, hindi rin po siya magandang din sa ating body. Then, dito nga po nung Friday, hindi rin po ako nakapasok kasi po, inatake na naman po ako ng same nung nangyari last year na sobrang pain po talaga. Iniiyak ko na po talaga. Tinawag ko na yata po lahat ng santo. So, sabi ko gano'n, meron po akong itera. Sabi ko gano'n. Sabi ng husband ko, gusto mo ba yung dali ka na namin sa ER? Sabi ko, hindi. Tatry ko itong itera. Itera niyo lang ako. So, yung polyuracid na inom ng church water, tapos continuous, wala pong gamot. After kong mag-protocol, grabe po yung pawis ko. Lahat ng ininom kong tubig na church water, sinuha ko. Same time, magkasabay po yung pagdumi. Pero water na po siya. Twice ko na po namang nararamdaman. Kasi po, in-invite din ako ni Ma'am Judith sa headquarters dito. Ang pinatry naman niya sa akin, yung sa paa, viral. Before ako pumunta doon, gano'n din yung sakit ko, yung acid reflux ko. So ngayon, nung pinatry niya ako, after panay na pupunta ko ng CR kasi panay na po ang ulit ko. Hindi na po ako napapalata sa bus, pero yung pawis ko, lagatak na. Pero after pag uminan, nagpinhawa ko, yung bloated ng tiyan ko, yung as in nawala. Kaya po, grabe yung testimony ko na sabi ko, nakayanin ko yan ng itera yung acid reflux ko, hindi na ako magpapadala sa ER. So, sa awa ng Diyos at salamat sa ginamit ng Lord yung itera na dati halos pag nakita namin si Mom na pero proven
lesson po namin, yung ITERA, grabe po ang naitulong sa health ko. Kaya, yun po, wala na pong medicine na anti-reflux every morning, wala na rin po ng ER, kundi si ITERA na po, yung magiging katuwang namin sa kalusugan namin. Yun lang po, salamat po sa inyo. Habol kahit sino sa office. Di ba, Sam? Yun. Anyway, inyamanin ko muna kung ano merong asset ako, di ba? Maganda na ang tingin, pero dati, before ang ITERA, marami rin akong wholesale na sakit. Number one, I have cysts in my breast for almost 10 years. Kaya po, hindi tayo medyo... Financial advisor din po ako before. Kaya hindi ako nakakuha ng bonggang, ano tawag dito, policy. Kahit na MDRT ka pa, kahit ano pang narating mo. Kasi nga, may cyst. So, high risk. So, I have also cyst in my uterus. 5 years po yun. Number 3. And then, Sam, ikaw na bahala dyan. And then, meron tayong frozen shoulder. Hindi ko naman alam kung saan ang galing ang frozen shoulder. Galing dun sa mga malamig na lugar na mali lang ang pagkarga ko ng vacuum. And then, knee problem, kasi runner tayo, nag-zumba. And, sino po dito 50 plus? 50 plus. Ay, dami classmate. Hindi halata. Dito po yung likod, wala pa kayong naramdaman before or ngayon, yung likod po. So, swerte nyo pag wala pa kasi magpapabone density na kayo. Gawa na meron po akong bone at degenerative. Ibig sabihin, nag-weekly na siya yung bone. Sabi ng doktor, huwag ka na bumalik sa bisyo mo. Bisyo mo po ay mag-trekking, mag-running, mag-gym, diver. Diver po kasi kami nagda-dive o kaya kahit ano activity for outdoor. So yun. Ano pang meron? Ito yung pinaka-suffering ko sa lahat. Yung daliri ko po, nag-inflame na siya. So kung makikita nyo, nag-inflame na yung bone niya. Sari-sari pong medicine ang ginamit dito. Ininom ko, may anti-cancer, may pang-osteoporosis and arthritis. Tad din po ito ng karayong, acupuncture. Alam niyo po yung acupuncture? Yeah. So, before pandemic, nag-worse during pandemic. Then, 2021, nag-decide kami na I'll go to Canada for 5 months. I thought na pwede magpa-opera, tanggalin ang ugat, lalagyan ng ugat, or whatever. Hindi pa lang. So, malamig po masyado doon. Inabot ko po yung negative 20. Hindi pa ako makatulog. In order for me that I will put myself into sleep, I have to take cannabis. Alam niyo po kung ano yung cannabis? Sa atin po, marijuana. Ay, napakasaya naman. Nagustuhan ko naman. Kasi, gabi na, Diyos ko po, nangatog ng katawan ko. Kasi gabi na, hindi na ako makatulog. Kasi hindi, ako lang mag-isa sa kama dapat. Kailangan kamay ko nakaganyan. Hindi po pwede magdikit-dikit ang kamay kasi namamaga. So, you have to put cannabis under my tongue, oil. I have to eat candy, gummy. Ang panghaplos ko, cannabis din. So, amoy mo cannabis, di siyempre groggy ka, di ba? Saya ng buhay. Kinamagahan, wala, mag-uli, sakit. Kaya kahit anong gagawin, meron pa akong hair compression. Para siya ay magalaw ka na lang. Kasi siyempre nagbabacuum tayo, na kung ano naman ginagawa pa doon. Wala din. Bumalik ako ng Pilipinas after 5 months kasi namagana masyado ang ano. Ito po, sa awa ng Diyos, dito naman ako nasayahan kasi 2 years or 3 years na ako hindi naglalaba. Siyempre ganito ang kamay mo, maglalaba ka pa, di ba? Patay na siguro to, yung first, kasi wala na siya, hindi na mag-bend. Pag pinilit ko, mabibiyak yung bone. Tapos, ito po, hanggang dyan na lang siya. Pero wala na po siyang pain. Pero during pandemic, ate pera ng ballpen. After pandemic po, 2021 hanggang 2022, ballpen, hahawakan ko po ito. Magsulat ng ballpen ng maayos. Kasi otherwise, binabalik po yung cheque ng bangko. Hindi pa recognize yung perma ko. To the point na kahit ano na lang ang pagperma ko or what, kasi hindi ko magagawa. Hindi po ma-shake-shake ang kamay ko before. Pag hawak po ng kape, ito lang po ang mag-grip kasi ito nahuhulog. Wala pong pakiramdam. So, sabi ng doktor, ma'am, farmer ho ba kayo? Farmer.
Sabi ko, pwede. Pwede naman. Sa ganda ko, ito, farmer naman din ako. Kasi naghihimas-himas din ako ng mga lupa at nagtatanim po tayo eh. Sabi niya, hindi ko maintindihan, ba't ganyan ang kamay mo? Sabi ko, doon, hindi ko nga rin maintindihan, kayo pa kaya? So, yun po. Naubos yung HMO ko para doon sa therapy, pabalik-balik. 3 months pa lang, ubos na. How many HMO cards do you have? Dalawa. Hindi ko na lang babanggitin kasi yung kagandahan. 2 HMO. So wala, himas, lahat. Tapos, tawag nito, painit, inulog-log sa paraffin, di ba? Yung paraffin, ito yung parang wax na kumukulo-kulo. Tapos inulog-log yung kamay mo doon. Hindi naman siya napapasok. Pero napapagod talaga ako, tapos magastos pa. And then, ano pa, tapos lalagyan ng bindahe, okay siya for a while. Tapos, ito yung pinaka-worst kasi yung ininom kong gamot, kasi hindi pa ako nakainom ng gamot na for the last, siguro so many years. Very strong, nasusukakan, nahihilo. Nag-research ko sa, wala pang-cancer po yung binigay sa akin. So, tinigil ko, nag-self-medications. Kaya ito na, bakit ko nakilala si Aitera? Meron kami grupo sa school ng anak ko. Iyon po ay mga Chinese na mga mother. Meron ako isang friend, pag siya nag-recommend, no question asked na, bibili ka na lang. So siya nag-recommend, sis, di ba ang kamay mo may problema ka? Sa akin po, trigger finger. Trigger finger yung sa kanya hindi mag-bend. Sabi niya, 2 therapy lang, naging okay na. Ako po yung tao na si Sis Russell, may doubt pa siya ng konti. Ako po walang doubt. Kakainin ba yan, nguyain ba yan, ihaplas ba yan, kung anong gagawin, game ako dyan. Pero yung muna tutusokin ng acupuncture. Sabi ko, sige, ano ba yan? Akin na. O, di binigay, hindi ako humiram. Kasi kung pa yung pala humiram, di ba yung bala. Sige sis, bili ako, magkano ba yan? Sabi niya, ito. Tapos, walang tanong-tanong, pinatira ko na kaagad sa kamay ko. Ang una na wala, frozen shoulder. For 1 year ko na suffering, I cannot wear my own bra na ako yung magaganyan. Kasi kailangan may assistance. So, minsan nakalimutan, frozen shoulder pala ako, hindi mo maabot lahat. So, yun muna ang nawawala. Sabi ko, very good, check na siya. Tapos, yung problem ko, naging okay na. Sabi sa akin, hindi ako pwede magbubuhat. Di, nag-try muna ako. Wala naman, okay naman ang pomada kahit anong mangyari. Hanggang 3 months, ito na ang kamay ko. Okay na siya. So sabi ko, Lord, thank you so much. Pag ito naging okay lahat, then I will make sure that I'm going to share it to everyone. So, kamag-anakan, cousin sa Canada, cousin sa US, sila po yung una ko naging katuwang. At sila po yung naging unang naniwala. Siyempre, pag dito kasi sa Philippines, medyo doubtful pa sila eh. May halong ano ba yan? Totoo ba yan? Or what? Buga-buga lang yan eh. So, since naniwala na yun sa Canada, blower lang yan and everything. Ito na, ibang cousins ko, Mana, kasi Ilongga, Mana, anong nagawa mo sa mukha mo? Bakit ano nangyari sa mukha mo? Prettiness, bumili na rin. Wala silang gagawa. So, mga ganung bagay lang. So, ngayon po, hindi ko lang alam kung anong meron, pero my sis, no praise at all. So, natitira na lang sa akin, ito yung right grades. Paying 1 to 5, siguro 0.5 na lang din. Wala na, pwede na close open. Hindi ko lang siya ginagamit magbo-bowling kasi medyo may weight. Pero other things, kaya na po. So yun lang, salamat talaga kasi kung yun naman dahil dito, so it is our obligations, di ba sabi ni Lord, bibigyan kita, papadala kita na makakalunas or source ng natin, cure sa body. Mas importante, maging intentional tayo, tumulong din sa iba. Kaya man din, makikita niyo ako, akay-akay ko yung si Kuya Eddie, na kaya to eh. Ano lang yan, strong lang yan. Diba? Ngayon, nakapaghanap buhay na. Thank you, and sana... Luwangan, dahil ang bilis ng luwangan. Oo, bilis na luwangan. Ganyan pa yan. Ganyan po yan dati. Tapos, hindi nakapagsalita na maayos kasi bumula siya. Doon. So, ang una ko po na gift sa kanya, yung baston ko na pang trekking.
Kasi naputo na nga daw yung baston niya, idigan muna. Sabi ko, sige. Para ako yung naliligaw sa kanya, Kuya, may bigas ako pa nabigay sa'yo. Pumunta ka lang. Diba? Ako pa nagsusumo sa kanya, bigas ba, peanut butter, pansit, or what? Basta, pumunta lang siya nakalasing ko, hindi pa rin last size kasi nagsastart na kami. O ngayon, di ba may benta na siyang itlog? So, ganun lang yun. Ayabang nanay. Oo nga eh. Masayaw naman. Sumasayaw-sayaw na, di ba? Ang kagandahan nun, may source of income na siya. Yung bata niyan, nakasama niya, kapitbahay niya, sa kanya na nakikain. Kasi may source na siya, pangkain. So sabi ko, grabe no, yung blessing ko yan. Sabi ko sa susunod, ikaw na rin pag-therapy sa iba. So yan na po, salamat.